Pero eto po ang malupit sa lahat. Anong uri ng kongreso ito? Anong uri ng house? Anong uri kayo ng leadership? Alam po ninyo, ganito po yan, no? Sa normal na sitwasyon, meron tayong tinatawag na majority tsaka minority. Majority to si Marcoleta eh. Akalain niyo yun? Dahil pinagtatanggol niya si BP Sara, tinanggalan siya ng lahat ng committee. Hindi na siya pwedeng magsalita. Wala na siyang pwedeng questionin. Ganun po katakot sa mismong mga kapwa nila congressman. Kaya, kasi ko kay Marcoleta, ang tindi ng ginawa nila kay Marcoleta, no? Yun na lang po, dati siyang vice chairman, no? Tapos, hindi po, si Marcoleta po, hindi po siya, anong tawag doon? Nag siya, anong tawag doon kay Marcoleta, yung nagtatanong siya, point of order. Out of order siya. Diniklara siya ng chairman. Kaya siya out of order dahil hindi siya miyembro. Hindi dahil yung point of order niya ay mali. No? Hindi dahil yung point of order niya mali. Pero ito po ang malupit sa lahat. Anong uri ng kongreso ito? Anong uri ng house? Anong uri kayo ng leadership? Alam po ninyo, ganito po yan, no? Sa normal na sitwasyon, meron tayong tinatawag na majority tsaka minority. Mapa House, mapa Senate. Kadalasan sa minority, sila yung kumukontra. No? Tsatsagain nyo yan. Ganyan talaga demokrasya. Mayroong pro at may against. Di ba? May opposition. Karamihan, kadalasan, yung minority, yun yung opposition. Kakaiba tong ating kongreso dahil yung minority tsaka majority magkakampi. Tapos iilan lang yung talagang miyembro pa rin ng majority. Majority to si Marcoleta eh. Akalain niyo yun? Dahil pinagtatanggol niya si BP Sara, tinanggalan siya ng lahat ng committee, membership, hindi po committee chairman na. Committee membership. Alam niyo po ba na bawat committee meron dapat dyan na oposisyon? Bawat po committee meron dapat dyan taga-kontra. Yun po yung majority tapos may minority para hindi aayon lahat. Hindi po siya tinanggal sa chairmanship eh. Sa membership mismo. Hindi na siya pwedeng magsalita. Wala na siyang pwedeng questionin. Ganun po katakot sa mismong mga kapwa nila congressman. Kaya ang tatapang eh. Pati si Dan Fernandez, kala mo maalam sa batas eh. Hindi po sila nagtatago na. Pinangangalandakan nga nila eh. O eto mangyayari sa inyo. Pag kumontra kayo ng kumontra, miski membership ng committee, tanggal na kayo. Saan na lang si Marcoleta? Sa may plenary na lang siya. Ewan ko kung may natira pa kay Marcoleta na membership. Sa plenary na. Wala nang walak nang. Alam niyo sa totoo lang po, bakit po dapat merong miyembro na minority bawat committee? Para po may kumukontra. No? Para po sila sa kanila pa lang, sa mga congressman pa lang, napag-iigi na nila yung batas kasi may kukontra eh. Pucha, wala, ayaw nilang makontra eh. Anong uri ng minority meron tayo? Ang minority natin sila, Makabayan Black eh. Sila nga yung mga taga-atakdog eh. Hindi po normal, no? Hindi po talaga normal pag ang pinagagana lang yung pera eh. Hindi po normal ang sitwasyon ng Pilipinas kung katulad nito.
Parang panahon ni Hitler, sabi ni Sir Phil Jimenez. Di ba? Bawal kang kukontra. Punta parang ano eh. Hitler, Hitler talaga eh. Grabe. Kita mo yung attitude nila kay Marcoleta, no? Pinapalo-palo. Tinira yun yung pinakamasakit, pati hopya eh. Parang pinamumukha sa'yo na, puta, pati hopya mo, kakainin. Pipikunin talaga eh. Sabi ko, ibang klase talaga tong Congress natin ngayon. O yun, tama yan. Walang priority bill. Wala talaga silang kaplano-plano. Pareho mula presidente hanggang dito sa mga alagad niya rito sa Congress. Wala talaga. Kaya walang direksyon ng Pilipinas eh. Mamigay lang ng ayuda para manalo uli yung mga kapanalig. Pero tignan nyo po yung sitwasyon. No? Ang dami pong diplomat na dumadalaw kay BP Sara, nagka-courtesy call, no? Ito pa isa pala. Kanina nag-speech na naman 75th anniversary yata ngayon ng founding ng People's Republic of China. Yang China ngayon. 75th founding anniversary. So nagsalita po si BP Sara, 'di ba? Usually sabi ko bakit hindi inaatake? Kaya kita nyo talaga lahat eh. Isa lang yung kumpas pati media eh. Dati yan, talagang maka-China to. Kaya hindi sila umatake ngayon kahit na nag-speech si BP Sara doon sa founding anniversary ng China. Kasi si First Lady bisita ni Ambassador eh. Alangan naman banata nila si Sara, tapos hindi nila babanatan si First Lady. Di ba? Wala talagang na to. Sama-sama po lahat, pati press. Alam mo, natutuwa lang ako. Hindi po dahil sa akin, no, sa amin, no. Natutuwa rin ako. Yun, isa pa yun sa akin natutuwa na ko. Kasi pwedeng, dahil sa mga vlogger, nakukontra natin sila eh. Nagkakaroon. Ang impluensya po ng mga vlogger, sabihin naman, konti lang naman nanonood sa inyo. Marami na yung 50 mil. Minsan nakakatsamba ka 100,000. O anong impluensya nun? Milyon-milyon na mga botante. Hindi po ganun ang impluensya lang namin. Halimbawa ako, naniniwala ako na maraming nanonood dito na kapwa ko vlogger. Yung paraan ko ng pag-atake sa issue, naririnig ko yan sa iba eh. Big sabihin, napanood nila ako, tapos nakakalat nila. Hindi lang po ako, ganun din sila Sas, ganun din si Maharlika, di ba? Kumakalat yung mga ideya namin. True vloggers. O, ikalawa, kayo mismo, kahit hindi nyo vlogger, napapalaganap nyo yung mga ideya ng mga vlogger sa mga kaibigan nyo, sa mga kasama nyo sa bahay, sa mga kamag-anak nyo. At higit sa lahat, siyempre, nakikipagbardagulan kayo sa mga loyalista. Di ba? O, yun eh. Kaya yun yung hindi dapat minamaliit yung papel ng mga vlogger ngayon. Kung impluensya sa tao. Bagamat konti lang nanonood sa akin, o 1,000 lang tayo lagi. Bihira tayo maka 2,000. Pero iba pa rin yung impluensya nun, lalo na sa inyo. Napapakalat nyo yung mga gusto natin sabihin. Yun lang, may taga-kontra lang. Kasi lahat media talagang sampalatayan eh. Pero yun niya, walang nagwawala. Walang kumu-question sa media. Bakit nyo tinanggalan ng membership ng committee si Marcoleta? Wala eh. Tayo lang ang nagtatanong. Bawal na kumontra. Nasaan na yung spirit ng democracy? Ang ibig sabihin po ng democracy, rule of majority. Kaya may majority dahil kinikilala nyo na may minority. Kinikilala nyo na may kumukontra.
Yun po yung spirit ng democracy, laging may nakakontra dapat. Ano sabi ni Tatay Digong sa isang talk niya sa May Isog? Di ko na matandaan kung saan niya sinabi to eh. Ang sinasabi niya, kinakailangan talaga nung may kokontra. Kahit nga hindi, kasi kung aayon lang ang lahat, walang mangyari.